Tumaas po ang presyo ng bigas sa ilang pamilihan batay mismo sa monitoring ng National Food Authority o NFA. Pero paliwanag ng NFA, normal lang daw ito. Yan ang tinututukan ng ating kasamang si Love Añuver. Love? Nako, Connie, eto na nga. Kailangan tayong kumapit dahil may pagtaas nga ng presyo ng ating mga bigas. Kaya sa mga nanay ng tahanan, pati na rin sa mga tatay ng tahanan, eto na po ang ating kailangan na abangan at pagbudgetan. Dahil nga nagkaroon ng pagbabago sa presyo ng ating mga bigas, yan mismo ay mula sa National Food Authority. Kaya naman, dinayo natin itong Riverside Market para alamin at malaman itong mga presyo ng mga pangunahin nilang itinitindang mga bigas dito sa kanilang lugar. Pumalo sa hanggang 5 piso ang kada sako ng well-milled o premium na bigas o pumapatak po na piso kada kilo yung pong kanilang pagtaas ng bigas. Dahil daw po ito sa naging demand nitong holiday season at syempre pa, yung tuloy-tuloy daw po na relief operation sa Yolanda, kaya po nagkakaroon ng ganitong pagtaas daw ng presyo ng bigas. Pero sa kabila nito, pinapaliwanag pa rin po ng NFA na may supply pa rin po, may sapat na supply pa rin po ng bigas, lalo na ng NFA para sa ating mga kababayan. Ito at alamin na natin, ihanda nyo na yung mga ballpen at papel po ninyo. Unahin natin yung pinakamura. Ito yung Laong Laan, tama Laong Laan na 36. Pero makikita natin may isang presyo dito ng Laong Laan na 35. Kaya ginawa po nila itong 35 dahil stock daw po nila ito. Galing ng honest ang pwestong ito. So 35 pero pag naubos na raw po ito ay magiging 36 na talaga yung Laong Laan. Okay, yung kanilang Super 160, ito po yung Super 160, maganda-ganda siya. At itong isang to, Super 160 yan po ay pumapatak ng 40 to 41 pesos nung kanilang Super 160. Ang kanilang Sinandoming naman, tama kuya ay 39 pesos. At ang kanilang Super Angelica, yung dalawang klase po yan, may 37 at 38 pesos. Sa Dinorado naman makikita natin 40 pesos, ang 44 pesos ang kada kilo. At yung hindi nagtaas ay ang malagkit na puro. Kung sa inyo maglugaw na lang kayo. Yan, panalong-panalo yan. Mga siguro kahit 3 araw, lugaw lang ng lugaw. Pero lagyan nyo na lang ng kakaibang mga halo doon sa inyong lugaw. Okay, ito pa ang kakabahan tayo, Connie, dahil yung ating mga gulay, ito, katabi na naman natin yung peso, nagkaroon din ng matinding pagtaas ako. Ako na alta presyon. Akala ko baboy ang nakaka-alta presyon, hindi pala gulay. Eto na, umpisahan natin, kuya, pakita mo yung mga gulay, Ang ating Pechay Baguio, mula 40 pesos ay naging 60 pesos na po ang kada kilo. Ang Baguio beans sa dating 40 pesos kada kilo ay 60 pesos na ngayon. Ang cabbage naman ay na dating 20 pesos ay 60 pesos na. Grabe, ang laki nito, ha? Ang sayote, eto na lang, mga kababayan ko, 60 ay dating 10 pesos, naging 15 pesos. Magsayote na lang muna tayo. Ang patatas, pamatay din, dating 40 pesos, ngayon ay 80 pesos ang kada kilo. At ang carrots sa dating 40 ay 60 pesos na po ang kada kilo. Haro! Okay, medyo nalungkot ako doon sa mga presyong ibinigay ko sa inyo, pero yun po talaga ang katotohanan, wala tayong magagawa. Okay, yung iba naman natin mga kababayan, pwede ho tayong magkaroon ng alternatibong pamalit doon sa ating bigas, kung sakasakaling talagang nabibigatan tayo. Meron tayong saging na saba, meron tayong kamote, wag ng patatas kasi mahal. Okay, meron tayong ano pa ba? Sweet potato, kamote yun, cassava, yan ang mga alternatibo. Pati na rin po mais, alternatibo nating siguro sa umaga, mais muna, sa tanghali, kanin, sa gabi, tubig. Para lang makatipid mo tayo. I'm sure ang mga ina ng tahanan makakaisip ng paraan kung paano mapagkakasya ang kanilang budget. Yan muna, Connie, ang ating ating price watch dito sa may Riverside Market. Mamaya naman, Connie, makakausap natin ang spokesperson ng National Food Authority para nga ipaliwanag ng husto itong nangyayaring pagtaas na ito ng mga presyo ng bigas. Connie? Maraming salamat, Love Añuver.